no, nag-charity vlogger, naging milyonaryo. So dyan pa lang makikita na natulungan din kayo na naging beneficiary ninyo. Mga kalingap, mga ka-Adonis, sa totoo lang, ayaw ko na sanang itapik ito Pero kailangan nating imulat ang ating mga mata. Kasi may mga iba dyan na nakapikit ang mga mata. Pumupuna ng iba, pero yung sarili nila, hindi nila nakikita. Oops. Sorry. Sabi ko nga natatakot akong pag-usapan to. Kasi naman, itong si Saint Kapitana Nihides ay bumaba pa sa langit para lamang kastiguhin itong sina Kuya Bal at si Kalinga Prab. Grabe, nakakatakot talaga. Kapag ito pala ang naging santo ng mga santo at mga santito, siguradong dadamputin tayong lahat sa impyerno. Kasi walang makikitang matino ito Walang makikitang matino. Walang makikitang maganda. Bakit? Kasi kinakastigo niya sila Kuya Bal at si Kalinga Prab. Sinasabi niya na, bakit? Mayaman ba kayo? Dati? Hindi ba nakinabang din naman kayo? Naging milyonaryo kayo dahil sa beneficiary ninyo? Mas nakatulong ang beneficiary ninyo kaysa sa inyo. Dati wala kayong pera, pero ngayon, mapera na kayo. Kaya hindi dapat kayo nanunumbat. Hindi nyo dapat sinusumbat yung itinulong nyo sapagkat natulungan din naman kayo ng inyong beneficiary. At mas malaki pa nga ang inyong pakinabang. Nagtataka naman ako dito kay Saint Kapitana Nihides. Ano ba problema mo? Ano ba? Araw-araw ka bang dinadat na ng dalaw? Ano bang problema mo sa Kalinga? Inaano ka ba? Inaano ka ba? Hindi ka inaano nila Kuya Bal, nila Kalinga Prab. Bakit ang init-init ng ulo mo? Ikaw ba ay dahil ba yan sa menopausal stage ka na ba? O madalas ang regla mo araw-araw? Kasi nagtataka lang kami, bakit puro sila Kalinga Prab, sila Kuya Bal ang pinag-iinitan mo? Wala kang nakikitang maganda. Parang laging may nakatakip sa iyong mga mata na hindi mo nakikita yung mga magagandang ginagawa ng Kalingap kesa doon sa nakikita mong pagkakamali o kakulangan ng Kalingap. Kung pag-uusapan naman natin, Saint Nihides, yung sinasabi mong panunumbat na huwag isumbat sa beneficiary, yung naitulong dahil nakinabang din naman at mas nakinabang ang Kalingap. Una, higit sa lahat, hindi panunumbat ang tawag doon. Pagpapaalala lamang sapagkat ang isang taong nagpapaalala, sapagkat gusto niyang ipaalala doon sa tao na kanyang natulungan yung mali niyang ginagawa na tila bagay nakalimutan na. At hindi lang basta nakalimutan, binaliwala pa. Hindi nakikinig at higit sa lahat, nagiging suwail. Isang halimbawa, Saint Kapitana Nihides, mukhang hindi na ituro ito sa akademya nyo, sa Kalawakan. Kunwari ikaw ay isang magulang, ginawa mo lahat para sa iyong anak. Ginawa mo ang lahat para mapabuti siya, mabago ang kanyang buhay. Subalit dumating ang pagkakataon na itong lahat ay nakalimutan niya, kinalimutan at binaliwala. Nagkaroon ng sariling pamumuhay at hindi man lang marunong lumingon sa pinanggalingan. Hindi marunong rumispeto at hindi marunong gumalang. Naturalesa lamang na itong kanyang mga magulang ay ipapaalala sa kanya yung katotohanan ng sakripisyo, mga bagay na ibinigay sa kanya upang kahit papaano magkaroon ng pag-asa na sa mga bagay na ito, sa mga paalala na ito, ay magbukas muli ang kanyang kaisipan ng mga sakripisyo at bagay na itinulong dito sa kanyang anak. Ang tanong ngayon dito, Saint Kapitana, ito bang magulang na nagpapaalala sa kanyang anak sa mga bagay na sinabi niya na katotohanan? Ito ba ay panunumbat o pagtatama lamang ng kamalian, pagpapaalala ng kamalian ng kanyang anak? Pakisagot lang yan. Pakisagot. Kapag ba sinabi ng magulang, ng nangangalaga, ng nagpapahalaga sa kanyang anak, ito ba ay panunumbat o pagbubukas lamang ng kaisipan ng kanyang anak na baka sakaling magising sa katotohanan?
Alam kong hindi mo masasagot yan, Saint Kapitana ni H. Kasi nga, sarado ang iyong isipan, sarado ang iyong pandinig, at higit sa lahat, bias ka. Kaya nga natatakot kami na maging tuluyan ka ng santo dahil masyado kang righteous. Natatakot kami na kung sakaling pumanaw ang Papa sa Roma, ay baka ikaw ang pumalit. At pag nagkataon, lahat kami dadamputin sa impyerno. Daig mo pa si Thanos na kapag ikaw ay pumitik, lahat kami ay magiging abo. Wow, nakakatakot naman. Wala kang nakitang matino eh. Bakit ko nasabing unfair ka? Bias ka. Sapagkat kapag ang kalingap tumutulong sa beneficiary at kahit papano ay nagkaroon din naman, which is normal lang yun. At hindi na natin kailangan pang ipaliwanag yan. Normal lamang yun. Kapag ang kalingap ang nakapaloob sa ganong sistema, mali na, nananamantala na, mali ang ginagawa, hindi dapat kumita, hindi dapat nakinabang. Pero pag ibang charity, okay lang. Ito tapatan lang tayo, Saint ni Heights. Bakit pag ang kalingap, ang dami niyong sinasabi? Pero bakit pag ibang charity vlogger, wala kayong masabi? Kasi kung ang pinag-uusapan natin dito ay pakinabang sa mga charity, sa mga beneficiary, bakit hindi niyo pinupuna yung iba na charity vlogger? Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan. Ibig sabihin lamang dito, wala kayong makikitang matino sa isang tao, sa isang grupo, kapag hindi nyo sila gusto, kapag mayroon kayong personal na laban dito. Ganun lang kasimple yun. Wala kayong makikitang maganda, lahat sa inyo negatibo. Pero kapag ang isang tao o grupo gusto ninyo, kahit pa kaparehas yan ng ginagawa ng kalingap, lalabas at lalabas pa rin na matino ito sa inyo. Maganda. Ganyan kayo kabayas. Masyado kang righteous. Masyado kang nagmamalinis. Puna ka ng puna ng kapintasan ng iba, kung kapintasan man yan, samantalang yung sarili mo, hindi mo nakikita. Ito, pagkakaalam ko lang hindi ba may issue ka sa pinanggalingan mo ring komunidad? O bakit yun, hindi mo maayos-ayos? Hindi ko sa sinasabing ganun ka nga. Pero sabi nila, meron ka raw daw issue. Bakit namumuna ka sa iba, samantalang yung sarili mong bakuran, hindi mo mapuna? Bagay na bagay sa iyo yung halimbawa dito sa Book of Matthew, na kung saan gusto mong tanggalin ang kahoy o dungis sa mata ng iba, samantalang ikaw mismo sa sarili mo, mayroon kang mga malalaking kahoy sa iyong mga mata. At hindi lang basta kahoy yan. Poste na ng Meralco yan. Troso na bumara sa mata mo kaya hindi ka nakakakita ng tama. Daig pa yung mga inanod na mga malalaking tipak ng kahoy dahil sa baha diyan sa Pilipinas, yung nasa iyong mga mata. Kaya ka walang nakikita na maganda sa iyong kapwa. Ganun yun. Bago ka mamuna ng iba, siguraduhin mo muna sa sarili mo na wala kang sariling puwing sa sarili mong mga mata. Ang lalaki pa nga. Aakayin mo ang kalingap sa tamang landas, sa tamang daan, samantalang ikaw, ang laki ng bara sa iyong mga mata. Paano mo sila aakayin? Paano mo kami aakayin kung ikaw mismo ay hindi makakita? At kapag kami ay pumayag na iyong akayin, baka pare-parehas tayong malaglag sa hukay. Naintindihan mo ba yon, Saint Kapitana ni Heights? Mukhang mahinang nilalang ka na santo Hindi mo nakikita yung sarili mo? Ano ka? Invisible? Wala nang ginawa sa inyong tama. Sapagkat name-personal kayo. Pag nasagot mo na yan, saka ka bumalik sa akin. Yun lang.